Hello guys, welcome sa ating video. So ngayon, meron pala akong ginawa dito system. So, tingnan nyo na lang yung feature niya. So, login muna tayo. So, ito yung dashboard natin. Ayan. So, ito yung mga number of students, attendance today, sections, grade, attendance, tsaka yung recent attendance natin, sections, calendar, and recent grades, wala pa tayo dyan. So, dito, una tayo sa examinations. So, dito sa examination room, pwede kang mag-add ng room or pwede kang mag-create ng room, number of capacity. Then after nyan, after mo mag-create ng room, ito yung makikita mo. So, enter mo lang to. So, pwede kang mag-add ng uh, questions and possible answers and the correct answer. And time limit per question. So, ito yung ginawa kong example. So, ayan. Yan yung mga example na question and possible answers and correct answer. So, ito yung time limit. So, yan, 3 seconds, 30 seconds. So, yan. So, ngayon, makikita din natin dito yung results. Yan, results ng mga nag-submit na kanilang answer. So, print. Yan. Yan. So, 2 takers, failed silang dalawa. Yan. So, pag-i-click natin tong share, and pag-i-click natin yung delete, na-delete yung ating examination. And pag-i-click natin yung share, ayan, dito tayo mag-exam. So, makikita mo, mayroon tayong study module. So, dito kasi sa creation natin, ay sa pag-create natin ng exam, add exam, meron tayo dyang module file. So, kung si student, need mo muna niyang aralin yung module. So, pindutin niya lang yung module. So, ito yung example module. Ayan. Ayan. So, bago siya mag-start ng pag-take ng exam, kailangan mo gusto niya basahin mo muna yung module. So, ayan, pindutin niya lang to. Ayan. So, ito yung pag-add ng exam. Ayan, exam, so title, advisor, schedule, duration. So, ayan. Ayan. So, dito sa, ayan, kung mag-start exam na tayo, so click start. So, mag-ask siya ng student code. So, yung student code, dito natin yan makuha sa students. Ayan. So, meron tayong mga student codes dito. Ayan. So, mag-create na tayo since ito nagamit na natin. Yan. So, meron na tayong bagong student. So, meron din yung QR code. So, pwede rin nating i-book, print. Ayan. So, pwede natin i-print lahat. Ayan. So, kunin lang natin yung kanyang student code, copy, and paste natin dito. So, proceed. Ayan. So, ito yung mga example exam. So, kapag nag-alt tab ka or nag-add ka ng new tab, ayan, automatic nagsasubmit yung question na yan. Example, nasa question 3 tayo. So, meron pa tayong 27 seconds. So, nag-alt tab tayo. Pagbalik natin yan, nasa question 4 na tayo. So, automatic niya sinasubmit yung question. Yan. So, answer. Answer. So, yan. So, meron tayong tatlong incorrect. Meron tayong 4 tabs na violation. So, yung correct lang 2. So, back to room. So, ayun, answeran na natin. So, balik tayo dun sa ating examinations. So, examinations room, results. So, ito yung result ni
Jane Doe Smith. So, out of 5, meron lang siyang 2. Percentage, failed, violations, and pwede natin yung i-print. Ayan. So, done na tayo dyan. Meron din tayong coding task. For example, mag-add tayo ng task. Ayan. So, PHP strings. So, PHP strings naman yung or ayan. PHP, ganito na lang. P calculator. Ayan. So, PHP calculator. So, time limit sa paggawa. Ito lang. Example ito. So, basic calculator. Ayan. So, gagamitin natin na language is PHP. So, write a program, PHP program that that calculate the sum of 3 and 3.5 using your own basic calculator. So, ito yung instruction natin. So, create task. Ayan. So, ayan. Pwede natin yung i-edit. Ayan. Then, meron din yung results. Ayan. So, dito wala pang results. So, ito yung atin. So, meron tayo dito. So, code challenge natin. So, create daw ng PHP program that will calculate the sum of 3 and 3.5. So, gawa tayo ng basic calculator. Num1. So, 3. So, so, ayan yung calculator natin. Then, pwede nating i-test. Ayan. So, 6.5. So, 3 plus 3.5 equals 6.5. So, submit. So, yung student code natin, kunin natin. So, ito yung student code natin. Yan. Paste natin dito. Yan. Then, submit. So, analyze. Yan, accepted. Then, dito sa ating coding task, tingnan natin yung result. So, ito. So, ito dito na part, manual checking to. Hindi siya pwedeng, wala tayong automatic checking. So, ikaw mismo yung mag-check ng kanyang code kung tama ba or mali. Yan. So, dito tayo sa grading system. So, dito sa grading system, magsasearch lang tayo ng student. Kunyari, Jane Doe Smith. Yan. Click natin siya. Add subject. So, kunyari, mathematics. First grading niya is 77. Second grading is 76. 78. 81. So, yan lang yung ano niya, yung grades from first to fourth grading. So, pass. Save. Yan. So, sa mathematics, meron na siyang yan, final average. Then, pwede niyang i-edit. So, pwede siya mag-add more. Yan. Pwede siya mag-add more. Yan yung sa grading system. Sa attendance, meron tayong room attendance. Ayan. For example, create tayo ng uh, attendance sa ating room. So, create. Ayan. So, select natin yung section B.
Then, mag-search tayo ng student. Yan. So, pwede natin siyang i-mark as absent or present. Yan. So, pwede din tayo mag-filter search ng date. So, example, 21. So, wala pa. So, 20, meron. So, pwede natin i-print. Yan. Yan. Yung previous date natin, meron dyan. Yan. Ito yung example sa kabila. So, sa gate attendance, meron din tayong gate attendance. So, i-click na natin itong gate portal. Yan. Then, denied. So, hindi pwede. So, dapat yung existing lang na student code. So, ayan. Nag, nag-scan si student ng kanyang QR code. Pwede din na nung gamitin yung camera. Pero wala tayong camera as of now. Ayan. So, ayan. So, magre-reflect yan dito sa gate attendance natin. Ayan. Nag-time in siya. Ayan. Then, pwede natin i-print. Ayan. Meron din tayong refresh dito. Ayan. So, meron din tayong so, tapos na tayo dito. Dito, pwede tayo mag-create ng student. Yan, add student. Yan. And add sections. Yan. Then, create accounts. Yan. So, dito sa create accounts, di pwedeng, di natin pwedeng i-edit or i-delete. So, lahat add lang. Yan. Then, my account. So, yan. So, ilang. Maraming salamat.